Ngayong araw nga mga buddy, eto, kabilang kisame naman yung gagawin nila Kuya Ronron. Bale yung dati nga natin parkingan na motor, ang ginawa natin ay ginawa na nating kwarto ngayon. Tapos ngayong araw din, nilalagyan na natin yan ng back-to-back plywood. Kasi para hindi na rin masayang yung space at maglalagay tayo ng mga computer pa dyan. Kaya tara na, let's go! Bale ang unang gagawin nga ng ating mga manggagawa, etong kabilang kisame. Buti na nga lang at naisipan natin na gawing kwarto pa to kasi nga sayang yung space talaga. At sigurado naman na mapapakinabangan natin yan kasi magdadagdag nga tayo ng mga computer. Tapos pansin ko lang, mas okay talaga pag sa mga bagay na makabuluhan natin ginagastos yung pera kaysa sa mga bisyo o mga bagay na wala namang naitutulong sa buhay natin. Kasi pansinin mo, pag binili mo yung mga luho sa una lang masaya, tapos pag tumatagal na, nawawala din yung saya na nararamdaman mo nung una. Nagiging normal na lang at ang mahirap pa dyan kung yung luho mo ay naglalabas pa din ng pera sa'yo habang ginagamit mo. At inutusan nga tayo ni Kuya Ron na bumili ng hose tsaka yung lagayan ng kuryente. Hindi ko naman tawag dun pero sabi ko lagayan. Isang pirasong junction box Apo, with madam. cover. Pa? With cover. With cover. Tapos 2 meters na level house. Yun lang po. At ito na nga yung kailangan natin na pinabibili ni Kuya Ron. Madam, thank you. Madam, thank you po. Thank you po. At ito naman yung hose, hindi ko alam kung saan niya to gagamitin, basta pinabili niya lang. Pagka-uwi ko nga ito, pinabot ko na kay Bombay, sabi ko, ikaw nang bahala magbigay kay Kuya Ron. Kaso mukhang tagilid tayo, mali-mali yata yung pinagbibili natin. Ano kang baby namin bili? Republic Kai. Kaya mo na kayo, kuya. Kaya mo na. Ano yun? Nagtataka ako, anong gagawin nyo din eh? Level house. Sabi ko level house. Anong tawag dyan? Flexible house. Flexible house pala, level house ako na level house. Pero sa ngayon nga, eto, kumain muna kayo ng pares. Eto kasi yung binili ko kaninang umaga. Para maiba na rin ang almusal natin, tsaka ginawa ko na yung double rice para talagang hindi na sila mabitin. Dahil mali ako na nabili, babalik ko. Madam, mali pala yung mga pinagbibili ko. Dapat pala, flexible host tapos utility packs. At ayun, nadaan naman natin sa magandang pakiusapan sila madam, tsaka napakabilis nila kausap, napaltang kagad yung mga bagay na kailangan natin. Yan. Oh, pwede na to, 2 metro. Labis. Labis pa? Thank you, madam. Hindi na kita magbabayaran. Hindi na? Okay na to, madam? Okay na. Thank you, madam. Thank you. Okay na. Busog ako. Makita ko lang na kumakain kayo, ayos na ako. At busog na busog talaga itong mga manggagawa natin. Talaga itong si Diwata, kung kumain ka, alam mo talaga itik eh. At ang maganda pa dito kila Kuya Ron, imbis nga na gumamit ng W clip, ibang ginawa niya. Gumawa nga siya ng sarili niyang W clip. Okay din naman daw yung W clip, pero mas maganda daw talaga yung ganito. Kasi kung sa tibay lang, panalo to kaysa sa W clip. Pinakamaganda talaga, kumuha kayo ng manggagawa na merong puso, yung alam yung ginagawa niya. Para kahit paano yung pinapagawa niya, ito magal tsaka alam niyo kung hanggang kailan. At pag marunong nga yung manggagawa, talaga namang mas malaki matitipid mo. Kasi kung nagpagawa ka nga, tapos nakamura ka, tapos ilang taon lang ang tinagal, papaayos mo ulit, di bali wala rin. Hindi kagaya ng mga ganito, talagang alam mo tatagal ng ilang dekada. Siyempre, ang ulam natin ngayon, yan o. Tingnan nyo naman talaga namang napakasarap at talagang pinag-isipan ng pagluluto, binigyan ng oras at pagmamahal. Kahit wala pang alas 12, dinala ko na dito ang pagkain para mamaya sasantok na lang sila. Pag gumastos ka sa negosyo mo, sa una, hindi mo mararamdaman agad yung saya. Hindi kagaya ng sa luho, talaga na talagang ramdam na ramdam mo una pa lang. Pero eto, habang tumatagal, doon pa lang natin mararamdaman yung ligaya kapag nagpapasok na siya ng pera. Base lang po yun sa experience ko. Sana may makuha kayong aral sa pinagsasabi ko. Pero choice nyo naman kung ano gagawin nyo sa pera nyo. Kasi nga, pera nyo naman yan. Pero kung gusto mong kahit paano gumaan ang buhay mo o makalis ka sa kahirapan, yan dapat yung sinasa buhay mo. At eto na nga, tapos na nga sila sa kisame na ating pinagagawa. Talaga namang napakabilis, wala pang kalahating araw tapos na kagad nila. At ang sunod naman dyan, lalagyan naman natin yung dingding kasi nga maglalagay nga tayo dito ng palibot again na computer. At kung yung dati nga, yung switch natin na ilaw nasa labas, gagawin natin sa loob na natin ilalagay. Tsaka pag nasa labas kasi, minsan kapag bumabagyo, talaga namang naaabutan ng tubig. Tapos napakadami pang makukulit na bata dito sa amin, kaya delikado talaga. Kaya sabi ko kay Kuya Ron, sa loob na lang natin ilagay yan para maganda patitingnan. At eto nga, talaga namang pantay na pantay yung pagkakalagay ng ating mga black screw. Kaya nakakasigurado tayo na magiging matibay talaga ang ating magiging division. At dahil wala na rin nga pumapasok na liwanag, ginawa na rin ni Kuya Ron ito ang ating magiging switch na ilaw. Pero yung ilaw nga na ginagamit natin dito pansamantala lamang kasi nga hindi siya maganda. Ang gagawin nga natin dyan ay gagawin natin yung pinlight para bumagay sa ganda ng ating computer shop. Oras na. Wala, isa pa.
At pagkatapos yan, eto sa labas naman ang lalagyan natin ng plywood. Huwag kayo mag-alala, lalagyan din natin ng kulay yan. Para nga kahit may bagyo tapos mabasa, walang problema, hindi siya kagad mabubulok, hindi kagaya ng walang pintura. Bale, ang napupusuan ko nga talagang kulay dito kulay light gray talaga kasi ang ganda niya sa mata. Yung light gray kasi para sa akin talaga namang malinis tsaka hindi siya madumihin. Tsaka wala na rin ako maisip na ibang kulay para dito sa ating computer shop na babagay kundi ang light gray. Kaya yun na lang talagang ipalalagay natin kasi yun na lang talagang pinakamagandang choice para dito sa shop. At yun na nga mga sisi, kitang-kita nyo naman na talaga namang napakalaki ng improvement at napakabilis gumawa ng ating mga kasama. Paano ba yan mga sisi? Hanggang dito na lang. Abangan nyo ako bukas. Huwag muna kayo mamamatay ha.